Sa mga mima ko, 'di ba natapos na nga yung procedure ko sa Philippine Heart Center and lahat yon ay na-cover ng aking guarantee letter. So today, share ko sa inyo kung ano nga ba yung mga niready kong documents para makalakad ako or makalapit nga ako at makakuha nga ng guarantee letter. So again, mga mima ko, nakakuha ko sa DOH, nakakuha ko sa Suporta sa Bayan Desk, nakakuha din ako sa senator at saka mga party list. So, ano nga ba yung mga pinrepared kong requirements doon? Number one, medical certificate o medical abstract. Number two, meron akong quotation ng aking procedure. Kung kayo naman ay gamot or laboratory, hospital bill, or other hospital expenses, dapat meron kayong quotation. Bakit dapat may quotation? Kasi doon sila magbabase ng expenses nyo. Pero again, hindi naman lahat ng mga pinuntahan ko, guys, is isang baksakan yung binigay sa akin. Kaya nga, marami nagsabi sa akin, ang dami mo naman nilapitan. Yes, sabi nung isang, may nagturo kasi sa akin na isang patient din, sabi niya sa akin, dapat ganun daw kasi. Kasi pag nag-stick ka lang sa isa, tapos napakalaki ng bill mo, kawawa ka. Okay, number 3 na tayo. Number 3, dapat may ready na rin kayo na mga social case study. Ang social case study, kung taga Quezon City kayo, kinukuha yan sa SSDB. Pero sa ibang municipality, hindi ko alam. So, pumunta na lang kayo ng munisipyo nyo and tanong nyo kung saan pwedeng kumuha ng social case study. Tapos, pang-ilan na ba? Panlima? So, panlima, mag-ready din kayo ng barangay indigency kasi yung ibang government agencies, humihingi sila ng mga barangay indigency. Again, yung mga papasahan natin, iba-iba kasi sila mga mima ko ng hinihingi requirements. So, mas maganda, magtanong kayo or di kaya, sumali kayo sa mga group ng medical assistance para marami kayong matutunan doon. Kasi doon lang din ako natutube. Wala talaga nagturo sa akin step by step, kundi nagbasa-basa lang ako. Tapos, number 6 na ba? So, number 6 natin is kailangan nyo mag-prepare ng, syempre, kung kayo yung pasyente, syempre ID nyo. And kung meron naman kayong nilalakad, halimbawa, kamag-anak nyo or family member nyo talaga, uh, kapamilya nyo talaga ganun, syempre yung ID ng patient, yun yung dalihin nyo. Tapos magdala kayo ng pasensya, mahabang pasensya kasi medyo mahirap talaga, guys, yung pagkuha ng tawag ito, ng guarantee letter. Hindi siya madali. Pero kasi syempre, isipin mo kung magbabayad tayo ng malaki sa hospital, mas mahirap sa atin yun. Saan tayo hihiram ng pera? Saan tayo kukuha ng pera, 'di ba? So, sa akin, ang advice ko lang sa inyo, magbaon kayo ng mahabang pasensya, magbasa kayo ng mabuti para kung merong mga instruction, hindi kayo malilito. Halimbawa, ganitong oras yung office hour nila para hindi kayo pupunta ng late, maaga kayong pupunta, ganun. Dapat alamin nyo. Tapos, i-sure nyo din sa mga hospital nyo kung nag-a-accept ba sila ng guarantee letter. Kasi may mga ibang na gusto maglakad ng guarantee letter tapos yung mga hospital naman nila hindi uma-accept ng guarantee letter. So, bago kayo maglakad ng guarantee letter nyo, make it sure nyo na tanungin yung hospital nyo kung na-accept sila ng guarantee letter. And kapag nag-a-accept sila ng guarantee letter, yun na yung time na pwede kayong maglakad ng GL. Pero paalala lang, may mga ibang government agencies sa sinasabi ko nga na pagpapasahan natin ng GL para makakuha tayo ng GL nga, ano ba, ang gulo ko? May mga pinipili silang hospital minsan. Hindi naman lahat, lalo na kapag private. Medyo mahirap kumuha kapag private. So, ayun lang naman ang chika. Bye-bye!